Baby, natupad na yung hiling mong strip dance at lap dance ha? Mabilis niya akong hinalikan mula sa aking tenga patungo sa aking leeg na nagdulot sa akin ng kiliti. Baby, wag dyan sa leeg. Baka makita yan nila papa. Sambit ko. I don't care. Alam naman nila mag-asawa tayo kaya okay lang yan. Ang kulit talaga nitong asawa ko. At para ano? Para malaman ng ex mo na may nagmamayari na sa'yo. Ha? Saan mo naman narinig yan? At ano namang kinalaman ng ex ko dito? Narinig ko sa isa sa mga pinsan mo. Akala nila dati yung ex mo ang ama ng pinagbubuntis mo. My gosh, pinagseselosan niya pati nakaraan ko. Where is he? Ha? Sino? Sorry, may pagkabingi talaga ako. Your bastard ex. Sasapakin ko lang dahil pinakailman niya ang babaeng para lang sa akin. Drin? Where is he, baby? May babala niyang tanong. Shit, paano ba to? Sasabihin ko ba nakatrabaho ko? Baka kung ano maisip niya. Baby! Wag mo nang alamin baby ko. May asawa at anak na yung tao. Ganoon din naman ako. Matagal naman na akong nakumove on sa kanya. If I were you, sasabihin mo na sa akin. Ngayon din. Mas malala pa ang gagawin ko sa kanya kapag ako pa ang kusang umalam nun. So where is he? Nasa Makati. And? Ano, Are you hiding something? Nagkikita pa ba kayo? Halos umuusok na ang ilong niya sa pagtatanong. Ano kasi baby, kakatrabaho ko siya. Napakagatlabi ako after ko yung sabihin. Seloso pa naman ang lalaking to. Nakita ko ang pagdilim ng anyo niya. Wala naman akong pakialam kay Justine and mas concerned ako sa asawa ko. Ayaw ko siyang makagawa ng masama. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya ako at sinabing, I love you my wife. Sa akin ka lang. Habang buhay ka nang nakatali sa akin. Hinding-hindi ka makakawala sa akin. Possessive ng pagkakasabi niya sa akin. Alam ko naman yun no. Akin lang din naman siya. I love you to baby ko. Tugon ko sa asawa ko. Kinabukasan, nang magising ako ay mag-isa na lang ako sa kwarto namin. Nakaramdam ako ng pagkauhaw pero bago pa man ako makalabas ay pumasok na magaling kong asawa. Ang ganda-ganda pa ng ngiti parang nakajackpot sa loto. Mama, you have to eat na po. Papa said masama daw pong pakaramdam mo kaya you need to drink your medicine. It's my princess. Sinamaan ko naman ng tingin si Drin na nagpipigil ng tawa. Mama, what's in your neck? You have lots of purple dots. It's my son, Kiel. Lalo ko namang sinamaan ng tingin ng ama nila na ngayon ay hindi na nakapagpigil ng tawa. Baby, it's a sign of your papa's love to mama. I love her so much. That's why I gave her that. Puro kalokohan talaga ang alam nito. Talaga, papa? When I grow older, I will also have like that. Nanlalaki naman ang mata ko sa sinabi ni Emira. Peste talaga tong ama nila. Shucks, sakit talaga sa ulo. Baby Amira, whoever will give you like that, I will punch his face. Nagdidilim ang aura ni Drin. Yan kasi. Oh no, Amira, don't listen to your papa. Come here. Give me a kiss. Pag-iiba ko na lang ng usapan. Nakauwi na kami ngayon sa Makati. Maaga pa kami papasok bukas, kaya pinatulog ko na maaga ang mga bata. Back to work na naman. Back to issues na naman sila sa akin. Hindi pa rin mamatay-matay yung issue na kabit ako ng matandang mayaman na kineme na yan. Baka malaman nila kung sino ang totoong asawa ko. Mamamatay sila sa inggit. Pwes, lalo ko pa silang iinggitin. Talagang ang tibay mo rin ano? Nakukuha mo pa rin humarap sa mga tao sa kabila ng issues mo? Ganyan ba talaga kakapal ang mukha ninyo mga kabit? So hanga ka na niyan sa akin, Elena. Try mo rin kaya maging kabit. Baka mas maging magaling ka pa. O baka naman. Never mind. Agang-aga mang buwisit ng mangkukulam na to. Buti na lang, energetic ako palagi. Sagana kasi ako sa vitamin K. Hindi ko na siya pinansin at agad na akong tumalikod sa kanya. Sayang lang ang oras ko. May company celebration nga pala mamaya dahil sa successful launching ng products ng JC Electroworld at kumita agad na malaki sa market. Galing talaga ng bibi ko. Siya din mismo ang endorser ng ibang products. Nagpa-reserve ang asawa ko ng company dinner sa isang resto bar at after nun, pwede na mag-party-party ang lahat.
Hindi ko lang sure kung pupunta pa doon si Drin mamaya. Nagsimula ulit ang bawat teams sa paggawa ng bagong proposals namin. Kaya kailangan galingan. Ayoko mapahiya sa asawa ko. Oy sis, a-attend ka ba mamaya sa company dinner? It's my kumaring Letty. Siguro makakapunta naman ako. Bakit? May susuotin ka na ba? May dress ako nabili nung nakaraang araw kaso tong asawa ko ay ipasuot sa akin. Showing too much skin daw. Nakasimangot na sabi ni Letty. Hindi lang halata pero may pagkasiloso pala ang asawa ni Letty. Samantalang dati, lagi silang nagbabardagulan sa harap ko ngayon. Sa kama na sila nag-aaway. Inamin sa akin ni Letty na noon daw ay pinagsasiloso niya din ako. Dahil dati pala matagal na niyang gusto si Joe. Pero akong pinopormahan. Natatawa na lang ako sa tuwing naalala ko mga palipad hangin sa akin ni Joe noon. Buti na lang hindi ko siya napaglihihan. Seryoso naman ang lahat ngayon sa pagtatrabaho. Kailangan naming matapos lahat ng dapat tapusin ngayong araw para makapag-enjoy kaming lahat mamaya. Habang seryoso ako nakarap sa computer ko, lumapit na lang sa akin si Justine. Nagtatanong siya about sa next product na plano naming i-propose. Maya-maya pinarinig kong tunog ng cellphone na nakapatong lamang sa lamesa ko. Hindi ko to pinapansin dahil seryoso ang dinidiscuss namin ni Justine sa isa't isa. Pero patuloy pa rin ito sa pag-iingay. Nag-excuse muna ako kay Justine para sagutin ang tawag ng kung sino mang damuho na yun. Napakagatlabi ako na makita ko ang caller, ang asawa ko. Hello? Anong pinag-uusapan nyo? Masyado kayong malapit sa isa't isa. He coldly said. Napalinga ako sa paligid para hanapin si Drin pero hindi ko naman siya makita. Lumayo ako saglit kay Justine para hindi niya marinig ang isasagot ko. Baby. About sa next products lang naman yung pinag-uusapan namin. Tsaka hindi naman kami sobrang lapit sa isa't isa. OA mo. Nakanguso kong sagot. Totoo naman eh. Para sa akin malapit na yun. Lumayo ka sa kanya kung ayaw mong lapitan pa kita dyan at kalad ka rin. Nagsiselos na naman. Napaka talaga nito. Oo na po. Paano mo naman nalaman na may kausap ako? Nakikita kita. Lahat ng ginagawa mo. Doon naman ako napalinga sa paligid. Nanlaki ang mata ko na mapasin ko may CCTV na pala sa paligid at karamihan ay nakatutok sa pwesto ko. Talaga namang bantay sarado. Tumitig ako sa isang CCTV at pinaningkitan ko ng mata. Natuwa naman ang loko sa kabilang linya. Dami mo talagang alam. Sige na, babalik na po ako sa work ko at tigilan mo yung kana nasa sa akin dyan sa monitor mo. How did you know? Naman. Ewan ko sa'yo. Sige na, bye-bye. I love you. Agad kong pinatay ang tawag pero wala pang 1 minuto'y tumunog ulit ito. Agad ko namang sinagot. Bakit mo ibinaba agad? Hindi mo man lang inantay ang sagot ko. Nai-imagine ko na nakakunot na naman ang makapal niyang kilay. Ay sorry na baby ko. Dami ko pa kasing kailangan tapusin. Para wala na masyado may iiwan mamaya. Sorry na. Sana kumagat. Hays, okay fine. I love you too baby. Yung bilin ko sa'yo ha. Opo, hindi ako masyadong lalapit. Alright, akyat ka dito sa office ko mamayang lunch. Hindi na lang ako kakain pag hindi ka pumunta. Okay po baby, pupunta ako. Pagkatapos namin mag-usap ni Drin ay naisipan ko nang bumalik sa station pero nagulat ako na sa pag-ikot ko ay nabungaran kong isang bruhang nakatingin sa akin at parang nanghuhusga pa. So may iba ka pa palang kinakabitan. Malandi ka pala talaga. I rolled my eyes to her. There she goes again. Hindi ko siya pinansin at lalampasan ko na lang sana pero pinigilan niya ako sa braso ko. Ano bang problema mo? Tanong ko. Malandi ka. Hindi ka pa talaga nakontento sa sinira mong pamilya? Ano bang pinagsasasabi mo, Elena? At ano bang pakialam mo kung may bago akong karelasyon ngayon? Hindi ikaw nagpapakain sa akin. Kaya huwag kang makialam sa buhay ko. Hinata ko na malakas ang braso ko. Kitang-kita ko matinding galit sa mukha niya. Naalala ko na rin kung sinong kahawig ng mangkukulam na yun. Pero hindi ko naman maisip kung paano sila magkakaroon ng koneksyon kung sakali mang meron. It was Elvira. Magkahawig silang dalawa. Baka naman nagkataon lang. Si Elvira ay dati naming katrabaho ni Justine, ang lugar kung saan maraming traidor. Si Elvira din ang nagsabi kay Justine noon na buntis ako kaya akala ni Justine siyang ama ng pinagbubuntis ko. Si Elvira lang naman noon na nakakaalam sa mga dati kong katrabaho na buntis ako nung misang nagkasalubong kami sa mall. Kaya siya lang ang pinagbibintangan kong marites sa iba pa, lalo na kay Justine.
Kaya din lumipat dito noon si Justine dahil nalaman niyang narito ako. Wala din namang asawa at anak si Elvira. Sumasakit ang ulo ko kaiisip. Bahala na nga sila. Madami pa akong tatapusing trabaho. Tanghalian na kaya agad na rin akong umakyat sa office ng asawa ko. Nagdahilan na lang ako kay Letty at Joe na may pupuntahan lang ako kaya hindi ako makakasabay sa kanila mag-lunch. Nakapag-order na rin si Dre ng pagkain namin. Agad ko naman itong inihain. Habang naghahain ay yumakap naman si Dre mula sa likuran ko. Gawain niya talaga yan kahit sa bahay namin. Parang nawawala ang pagod niya pagkayakap niya ako. Lika na baby, tapos na ako maghain. Pwede bang ikaw na lang muna? Anong ako na lang muna? Ayaw mo pa akong sabihin kumain? Baby, masarap nga ako pero hindi ka mabubusog sa akin kaya tama na yung kalokohan mo. Kumain ka muna ng totoong pagkain. Agad din naman kaming natapos sa pagkain pero ang baby ko gusto daw munang matulog saglit dahil masakit daw ang ulo niya. Agad din namang nakatulog si Drin kaya hinayaan ko na muna siya makabawi ng tulog. Ilang araw din kasi siyang puyat dahil sa iba pa niyang trabaho. Kinagabihan, awat na baby, nabubura ng lipstick ko. Baby naman kasi bakit ganyan ka sexy ang suot mo? Parang gusto ko na lang napunitin. Huwag na kaya tayong tumuloy sa loob. Mas gusto pa kitang angkinin dito sa loob ng sasakyan ngayon. Mapapahay na ko ka na lang talaga sa kakulitan ng isang to. Andito na kami. Hindi pa tutuloy dahil lang sa inatake na naman siya ng L. Sabay kami ni Dini dumating dito sa resto bar. At itong magaling kong asawa pinapapak muna ako dito sa sasakyan. Kanina pa yan sa bahay. Nakita lang yung naging ayos ko. Ayaw nang umalis. Kahit labag sa loob niya, pinilit ko pa rin siya na tumuloy. Nauna na akong pumasok sa resto bar. Agad ko namang hinanap ang mga kaibigan ko. Natawa ako na makita ko ang suot ni Letty. Nakasuot siya ng leather coat at boots na all black. Grabe talaga tong si Joe. Napaka-possessive na asawa. Nagsalita naman ang hindi possessive ang asawa. Lumapit na ako sa dalawa. Pusangot naman ang pagmumukha ni Letty. Maturuan nga to ng teknik kung paano magpaamo ng asawa. Anyari sa'yo, Ses? Saan ang lamay? Pangaasar ko kay Letty. Lalo naman siyang napabusangot sa akin. Buisit kasing lalaki na to eh. Akala mo, lagi nga agawan. Babe, kung ayaw mo pang masundan ng bunso natin, sumunod ka na lang. Buisit ka? Hindi mo na pinagpapahinga ang matres ko. Natawa naman ako sa pagmamaktol niya. Naiiling naman ako sa pagtatalo ng dalawang to. 8:00 na ng gabi kaya kanya-kanya na kami ng pwesto sa mga lamesa. Maya-maya pa, sayawan na. Kasama ko sa table ang mag-asawang Letty at Joe, si Justine, si Mr. Ebora na manager namin at si Mrs. Yuan na HR head at yung dalawang managers pa na ibang team. Nasa katabing lamesa namin ang grupo ng mga mangkukulam. Ang leader ni na Elena at kanang kamay niya na si Jenny at alalay nitong si Ai. Kasama na yung ibang recruit nilang mga bruha. Mga mukhang clown. May waiters na magsaserve ng food and drinks kada table. Hindi ko alam kung nasa ng asawa ko dahil iniwan ko siya kanina sa sasakyan namin. Good evening, Mr. Ebora. Good evening, Sir Drin. Dinig kong bati ng manager ko. Napangat naman ako ng tingin. Hindi siya tumitingin sa akin. Parang ayaw niya akong pansinin. Napataas naman ang kilay ko sa naisip ko. Hindi ko din siya binate. Bahala siya dyan. Good evening too. Can we join here? Of course, sir. Yes, sir. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang paghila ni Sir James ng upuan sa kanang bahagi ko. Pero hindi naman si Sir James ang umupo, kundi ang aking asawa. Nasa kaliwa ko si Letty. Pabilog itong lamesa namin. Nasa kanang bahagi namin ni Drin si Mr. Ebora, katabi naman nito si Mrs. Yuan, James at ng dalawa pang managers. Nagsimula na rin kumain ang lahat habang nag-uusap sila ng about sa products. Nagkukwentuhan din kami ni Letty at Joe. Paminsan-minsan ay nagsasalita din naman si Justine. Nang magsimula na ang party, nagkayayaan na mag-inuman at sayawan. Ladies drink lang ang iniinom namin ni Letty. Yun lang ang pinayagan ng mga siloso naming asawa. Ang asawa ko naman ay mamahaling brandy ang iniinom. Karamihan sa mga katrabaho ko ay mga lasing na. Miski ang grupo ng mga mangkukulam. Ang iingay na nila. Si Drin, medyo namumula na rin ang mukha. May specific lang na waiter ang naka-assign na magbibigay sa amin ng drinks. Yon ang gusto ni Drin for safety purposes na rin siguro. Niyaya naman ako ni Letty na sumayaw.
Hindi na ako nakatanggi. Nakita ko naman na napalingon sa akin si Drin. Alanganing ngiti na lang ang binigay ko sa kanya. Inenjoy ko na lang ang pagsayaw, total pare-parehas naman kami mga nakainom. Kita ko naman ang pagsunod ng tingin sa akin ni Drin. Sinusundan niya ang bawat kilos ko. Talagang bantay sarado ang person. Si Letty naman hindi pinapansin ang asawa niya. Andun pa din siya sa table namin at nakamatyag din sa asawa niya. Maya-maya pa, hinubad na ni Letty ang black coat niya. Ang gaga, ang sexy pala ng suot. Naka-backless red dress siya. Kitang-kitang maputi at makinis niyang balat. Ang sexy pa din ni Letty. Parang hindi nanganak ng 3. Naisahan niya palang asawa niya. That's my girl. Tuwang-tuwa ako kay Letty nung sumayo ito ng sexy dance. Bigla kong naalala yung ginawa ko kay Drin. Agad namang napatayo sa kinaupuan niya si Joe at dali-daling lumapit sa asawa niya at isinampa ito sa balikat niya. Ayan, aasa-asawa na maganda tas magseselos. May ilang lalaking katrabaho naman ako na lumapit sa akin at nakipagsayaw. Hindi naman nila ako binabastos, talagang nakikihalubilo lang sila. Nakita ko naman ang pagdilim ng anyo ni Drin at napatayo bigla. Naglakad mabilis si Drin patungo sa akin pero bago pa siya nakarating sa akin, nakita ko na si James na humarang. Nakita ko na may sinabi si James kay Drin pero ang dilim pa rin ang mukha ng asawa ko. Ay, lagot na. Ma'am, pinapatawag na po kayo ni sir. Uwi na daw po kayo. Pabulong lang nasabi ni James. Iginayak naman ako ni James sa ibang daan. Sa may exit na kami dumaan, patungo sa pinagdaraanan ng sasakyan namin. Inalalaya naman ako na makaupo sa front seat. Nasa driver seat na rin ang asawa ko na masama ang tingin sa akin. You can go now, James. Okay sir, thank you. Ingat po kayo. Agad naman ding umalis si James. Muli naman akong tiningnan na masama ni Dane. Kinabahan naman ako nang inilapit niya mukha niya sa akin. Pabalik-balik ang tingin niya sa mukha ko at sa labi ko. Pumikit ako dahil akala ko gusto niya akong halikan. Oh baby, naparay ako ng pitikin ako ni Dane sa noo. Doon naman ako napadilat ng mata. What are you thinking? Ikakabit ko lang yung seatbelt mo. Lumipas ang araw at gumanda ang performance ng team ko at palagi kami napupuri at nabibigyan ng pansin ng mga managers at seniors namin sa kabila ng issues na pinakakalat tungkol sa akin. Lalo ding uminit ang tingin sa akin ni Jenny at ng mga recruit niya. May fans club pala ako sa company ng asawa ko. Yun nga lang, puro mga lahing aswang ata. Sorry na. Marites 1. Totoo nga siguro talaga yung kumakalat na balita. Nakabit siya ng isa sa mga senior managers dito. Marites 2. Oo nga, kaya siguro yung proposal nila laging approve at laging napupuri. Marites 3. Grabe, talagang dinadaanan na lang sa ganda at sexy ng katawan. Marites 1. Hindi na nahiya. Diba, may mga anak yan, kaya siguro walang tatay dahil kung kani-kanino din kumakabit noon tapos hindi pinapanindigan. Malandi talaga siya. Ilan lang yan sa mga dinig kong tsismisan nila tungkol sa akin. Hindi naman yung bulong dahil naririnig ko naman. Grabe, gano'n na lang nila ako husga ng dahil lang sa obviously inggit. Napapikit ako na madiin dahil sa pagpipigil na masabunutan sila. Huminga muna ako ng malalim. Calm myself, be good to the animals. Lalapitan ko na sana ang 3 marites para kumprontahin ang pigilan ako ni Letty sa braso. Umiling siya sa akin. Nagpapahiwatig na huwag patulan. Muli akong huminga ng malalim. Kukumprontahin ko na lang sila pag ako na lang mag-isa. Ayoko madami si Letty pag napaaway ako. Hindi ako na-stress sa trabaho ko. May stress pa ako sa mga inggitera kong katrabaho. Baby calling. Baby, where are you? Let's sit na. Ayan na naman siya. Kada lunch break pinapapunta niya ako sa opisina niya. Pwede naman kasi na dito na lang ako kumain sa pantry. Nagtataka na tuloy si Letty sa akin at lagi na lang ako wala tuwing lunch. Hello baby, pwede bang dito muna ako sa pantry kumain? Nagtatampo na sa akin si Letty dahil hindi na ako nakakasabay sa kanila. Please? Ay, it's okay baby, I understand. Just make sure na wala kang katabing lalaki. Hihilahin talaga kita. Oo na po, grabe ka talaga. Yes, nasabi ko ng pabulong. Ano yun baby? My baby asked. Wala baby, I said see you later. Make sure to eat your lunch. I love you. Punta na ako sa pantry. Oh okay, I love you more baby. Nung nasa pantry na ako,
Sa dulo ako umupo. Wala akong katabi sa kanan at sa kaliwa ko naman si Letty. Masunurin naman kasi ako sa aking asawa. Umorder lang ako ng pritong tilapia at beef broccoli. Nagkukwentuhan lang kami habang kumakain. Paminsan-minsan, nanonood ng TV na nandito sa pantry. Habang busy ako sa pagtitig sa TV at tawang-tawa sa pinapanood, ay nararamdaman ko na may kumalabit sa akin. Napalingon ako kay Letty na kanina pa akong kinakalabit. Parang buwang naman tong babae na to. Ano ba yun? Kanina ka pang kalabit ng kalabit. Gaga. Pabulong niyang sabi. Hinila niya ng bahagi ang buhok ko, alanganing ngiti ang ibinigay niya sa akin at may inuso sa akin. Pero hindi ako agad lumingon at tinaasan ko lang siya ng kilay. Napakamot siya ng ulo kaya lumapit siya sa akin at bumulong. Si Mr. CEO nandyan. Bulong niya. Ay kabayo. Halos mapatalon ako sa gulat na mabungaran ko si Doreen sa tabi ko. Akala ko ba dun siya kakain sa opisina niya? Bakit bigla-bigla naman tong nasulpot? At syempre kasama pa rin niya very loyal niyang secretary. Finish eating your food. Doon naman ako napatingin sa plato ko. Kalahati pa lang pala nauubos ko. Nakakatuwa kasi si Vice ganda. Napakamot naman ako ng ulo. Magkasilbong kasi ang mga kilay ni Mr. Oo po sir. Agad naman akong kumain. Sunod-sunod ang pagsubo ko hanggang sa nabilaukan ako. Agad naman akong inabutan ni Doreen ng tubig. What the fuck baby? I mean, Raquel, be careful. Natatarantang sabi ng asawa ko. Mas lalo naman ako nabilaukan sa pagtawag niya ng baby sa akin. Hay, peste na to. Sabay naman akong inabutan ni Doreen at ni Justin ng panyo. Napakurap naman ako ng mata at salitang tumingin sa kanila. Nakita ko naman ang pagbaling ng tingin ni Doreen kay Justin. Hindi nakaligtas sa akin ang pagtaas ng kanang kilay ni Doreen. Hindi ko malaman kung kaninong panyo ang aabutin ko. Kahit kanino kasi ang abutin ko ay issue din yan parehas lalo na at nakatingin sa amin lahat ng nasa pantry. Eto sis, marami akong tissue. Ay, salamat talaga Letty. Mahalikan talaga kita. Okay na ako. Alanganin kong sagot. Umupo na kaming lahat. Napayuko ako sa hiya. Natanaw ko naman ang masamang tingin ni Doreen kay Justin. Hindi naman siya nakita ni Justin dahil pinagpatuloy na nito ang pagkain niya. Pasimple ko namang hinuwakan ang hita ni Doreen para bigyan siya ng warning signal. Kumalma naman siya. Inutusan na lang niya si James na umorder ng pagkain nila. Umorder din siya ng pagkain para sa lahat. Sinagot na niya ang pasta and bread pati ang mga desserts. Tuwang-tuwa naman ang lahat dahil sa libre. Mga galawan talaga ni Mr. Para hindi halata, panay din ang lagay niya ng pagkain sa plato ko kaya hindi ako matapos-tapos. Kahit sinamaan ko na siya ng tingin, tila wala lang sa kanya. Nakikipagkwentuhan din si Doreen at James kay Letty at Joe. Kaya napalagay ang loob sa kanila ng dalawa. May ilan-ilan din ang napapatingin sa gawin namin na parang naiinggit dahil nakakausap namin ang big boss. Matagal na ba kayong empleyado dito? Tanong ni Doreen sa dalawa. Oo sir. Nasa 6 na taon na kami dito ni Joe. Si Raquel at Justin naman 5 years na. Magkasunuran lang silang nakapasok dito. Napapadasal naman ako sa mga puntong ito. Naku Letty, huwag ka talaga magkakamali ng ikukwento. Ang babae pa naman na ito pag nasosobrahan sa kadaldalan, pati yung mga hindi dapat ikwento na sasabi niya. Talaga? Mga loyal pala namin kayong empleyado. Sana magtagal pa kayo. Nakangiting sabi ng asawa ko. Curious lang, mag-boyfriend ba kayo ni Joe? Tanong ni James. Hindi po, sa totoo lang mag-asawa na po kami. 4 years na rin kaming kasal at may 3 na pong anak. Wow, buti pa kayo. Dito nyo natagpuan ang destiny nyo. Ikaw Justin, may girlfriend o asawa ka na ba dito? Hay naku sir, akala nga namin nung una magkakabalikan sila nitong si Raquel. May asawa na pala si Justin. Napaubo naman ako bigla. Pahamak talaga tong si Joe kahit kailan. Hindi nga si Letty ang nagdaldal. Yung asawa naman, pambihira. Mali ako na ipinagdasal. Agad naman akong inabutan ni Doreen ng tubig. What do you mean? Doreen in a very serious voice. Yari, nakita ko na naman ang bahagyang paggampas ni Letty sa dibdib ng asawa niya. Wala sir. Huwag mo na lang pong pansinin yung asawa ko. Kung ano-ano pong pinagsasasabi niyan. Nakita ko ang pagsulyap sa akin ni Justin at ganoon din ang pagtingin niya kay Doreen. Mukhang nakakahalata na si Justin sa amin ni Doreen. Well, okay lang naman na malaman niya. Hindi naman chismoso si Justin. What do you mean na akala niyo magkakabalikan?
Natatakot na ako sa tono ng pagtatanong ng asawa ko. She's my ex, sir. Magalang at seryosong sagot ni Justine. Naku naman, isa pa to, pahamak din. Nananadya ata ang mukhang na to eh. Nakita ko naman ang pagdilim ng anyo ni Drin at pagkuyom ng kamao niya. Nakahalata na din si James at parang alam na din niya ang gustong gawin ni Drin, kaya sabay kami ng paghawak ni James sa magkabilang braso ni Drin. Sir, it's time for us to go. You have your meeting in 10 minutes. Huminga na malalim si Drin at napahilot sa pagitan ng kilay niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Gaano kayo katagal? Nagpipigil na galit na muling tanong niya at masama pa rin ang tingin. 3 years, sir. I cheated kung yun ay gusto niyong malaman. Nagsisisi ako sa sinayang ko na 3 years na yun para sa bagong kilala ko lang. Justin seriously looking at me while saying those words. Kita ko rin ang guilt na nararamdaman niya. Napatili ako nang bigla na lang bumulagta sa sahig si Justine. Nakita ko ang pagdugo sa gilid ng bibig niya. Inawat naman ni James si Drin at inalalay naman ni Joe si Justine. Kita ko ang sobrang galit sa mga mata ni Drin. Isang sapak lang ang binigay ni Justine pero parang ibinuhos niya sa isang suntok na yun ang galit niya. Umalis din agad si Drin kasama si James. Napatulala naman ako sa ginawa ni Drin. Hoy sis, ano yun? Anong ibig sabihin nun ha? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.